Earlier this day, nakarating sa akin ang report mula sa ating mga Scout Rangers na mayroon daw hinihinalang kampo ng mga rebelde sa Cordillera Administrative Region. Hindi pa man sigurado na group of terrorists yon ay gagawa na natin ng paraan. You, as the team leader of Team Alpha, will bring all your comrades there to secure the whole area. Do you object, Captain Mariano? Tanong ng Major General ng 7th Infantry Battalion sa akin. I work here as a freedom fighter. I risk my life for the sake of my country, and as a soldier, I have to do my part. Sir, no sir, I answered. Bumuntong hininga ang kausap ko. Halatang ayaw niya sa gagawing desisyon. But that is an order from the highest at susunod kami sa kung ano man ang iuutos nila. Yan. Mahinang usal pa niya kaya napatingin ako sa mata niya. I can sense disapproval on his gaze. Ayaw niyang sumabak ako sa ganoong klase ng gulo. Pero this is what I want. Under any circumstances, I will protect my country, even if it costs my life. Don't forget to call when you arrive there. Please, be safe yan. Ngumiti ako ng matamis bago maglakad, papalapit sa kanya, at niyakap siya ng mahigpit. Who knows, this will be our last meeting. Bilang isang sundalo, tanggap na namin na ang isang paa namin ay nakabaon na sa lupa. That's every time we're on an operation. Mamamatay kami. That we risk our life here. I will, Dad. Sagot ko sa aking ama. Well, hindi mo kailanman maiaalis sa magulang ang mag-alala. Especially on these cases where we risk our life. Pagkatapos ng aming pag-uusap, lumabas na ako patungo sa barak namin. Naroon ang mga kasama ko sa team at handa na. Hindi pa man ako nakakausap ni Daddy, ay alam na namin kami ang papupuntahin. The Kamandag are one of the most dominant group here in our country. They kill mercilessly. They steal money and even fight against the government. One wrong move anyone can suffer. That's why we need to stop them. Handa na kami, yan. Sabi ng isang kasama ko, Master Sergeant Gerald Jimenez has a feeling for me. Hindi yun lingid sa kaalaman ko. He confessed with me in front of my father. Sadly, I rejected him. Why? Because I put my country first over love. I can serve two gods at the same time. Good. Darating na mga trucks at ihatid tayo sa ating destinasyon. Habang naghihintay kami, maaari niyong tawagan o kontakin ng ibang mga kakilala niyo and bid your goodbyes. We don't know what will happen after we arrive there. At least, we're prepared. Saad ko at nabanaag ko ang lungkot sa kanilang mga mata. Alam ko, they are all afraid of facing death. But this is what we wanted. Protecting your beloved country against intruders means putting your life in danger. Hindi ba pwedeng kami na lang ang pupunta at maiwan ka na? Yan? Baka kung mapapaano ka doon. Anya, kaya marahan akong natawa. You're questioning my ability, huh? Master Sergeant Jimenez? Tanong ko at natawa naman siya. I just want you to be safe. Hindi porke ilang beses mo na akong nireject, ay susuko na ako sa'yo. I won't do that, Captain. Sabi niya sa akin. Bahala ka. Simpleng sagot ko bago hinarap ang bag na dadalhin ko. Hindi ko pinipigilan si Gerald na ipakita kung ano man ang nararamdaman niya sa akin. If he want to tell me that he loves me, then so be it. Just no physical contact. Kahit hawak lang sa kamay. At isa pa, nilinaw ko na sa kanya that he isn't my type. Nakita kong umilaw ang cellphone ko, kaya agad kong pinulot yon mula sa lamesa. It was my dad, the great Severino Mariano. Salute! I uttered as I answered his call. Matagal siya bago nagsalita. Is there anything that you need, sir? Anak, hearing his voice made me feel so sad.
Hindi naman ito ang unang beses na sasabak ako sa ganitong klase ng operation. In fact, I am one of the 10 survivors against the encounter with the terrorists at the southern part of the country. I can still imagine the numbers of corpses scattered everywhere, the scream of grief and pain of the resident affected, the explosion of bombs, missiles, and tanks, everything. Dad, I answered in return. Promise me one thing. Come back here, safe and sound. Come back to our house, alive. Please? Saad niya. Yeah. Ganito si Dad when I am being sent to any part of this country. Kahit nga sa vacation leave, ay pinagsasabihan niya ako na to be careful as always and return home alive, where in fact, sa isla lang naman namin ako bumibisita, and it's a private island. Promise, Dad. Sagot ko. Bumuntong hininga pa muna ako bago narinig na ibinabanan niya ang linya. Lumapit sa akin si Gerald. Dalang 2 baso ng kape. Isa sa kanya at isa sa akin. Tumingin siya sa bintana na tinutumbok ang ganda ng kalangitan. The night sky is beautiful. Magandang mga bituin. Habang makinang ang liwanag ng buwan. If I were General Mariano, mag-aalala din ako sa anak ko kapag sumasabak sila sa ganitong klase ng operasyon. The life of a freedom fighter is never easy, for we have to juggle our time between serving ourselves and serving the country itself. We risk our life protecting this country, where in fact, kapwa rin natin Pilipino ang sumisira dito. Naiintindihan ko si General dahil kahit naman ako, natatakot din para sa'yo. Maraming pwedeng mangyari sa atin along our way there. Accident, ambush, or shock. Maaari tayong maging safe papunta, pero paano sa ground zero? We can be one of numbers of corpses there. Or even sa pauwi natin dito. Pwede tayong makipag-meet and greet kasama sa San Pedro anytime. Tulad ni General, please, promise me that you'll stay safe. That even after this operation, buhay ka. Please, yan. Mahabang litanya ni Gerald. I am so grateful that I have these guys to protect me. That they want me to survive. Ngumiti ako kay Gerald bago tumango bilang tugon dito. I will, Sergeant. Pagkatapos ng aming pag-uusap, ay dumating ng sasakyan namin. It was an army truck. I know anytime that we'll put ourselves again in danger. Hindi totoong hindi terrorist group ang mga yon. Our Scout Ranger are the most trusted rangers among the troops of the Philippine Army, sent to hover around mountains of the Philippines. Hindi pa pumalya sa pagbibigay ng impormasyon ang mga tauhan naming yon. Isinakay nila sa truck lahat ng mga bags na dadalhin nila. We are 6 soldiers in Team Alpha Force. The Team Bravo and Charlie are on their long vacation after the encounter with the Sinag-Araw group and was named the 5th dominant group of the rebels, while the Delta, on the other side, was sent on the mountain ranges of the San Juan, San Jose City to check the security of the area there. Tara na! Inilahad ni Sergeant Jimenez sa harap ko ang kanyang kamay. Nasa taas na siya ng truck kasama ang 7 kasamahan ko sa grupo. I will ride my car. Sagot ko sa kanya. Itinuro ko pa ang kotse ko na nakaparada lamang, 30 metro mula sa truck na to. But yan, mas maganda na dito sa truck ka na sumakay. At least, we know that you're safe. Pamimilit niya pa pero nakatingin tumango lang ako. Nasa likod lang ako, Sergeant. Sambit ko. Let's talk without the damn ranks between us, yan. Dito ka na lang sa truck, please. Sabi pa niya. Pero muli akong tumanggi. I'll be safe, Gerald. You don't have to worry. Paninigurado ko. Napailing muna siya bago sumimangot sa harap ko. Natawa ako dahil sa inaasta niya sa aking harap. Huwag mo akong tinatawanan yan. I'm serious here. Sabi niya, kaya napatigil ako. Fine,
Pero sa likod ka lang ng sasakyan namin. Doon ka lang sa nakikita kita. Kapag hindi kita nakita sa daan, ipapatigil ko yung truck na sinasakyan ko. Mahanap ka lang. Are we clear? Yan Isabel Mariano? Dagdag niya, kaya naiingat ko ang isa kong kilay. Yes, Mr. Jimenez. I'll drive near your truck so you don't have to worry. Sabi ko, bago tumalikod na sumakay sa kotse ko. 10:00 na ng gabi nang marating namin ang kampo ng mga sundalo sa Northern Luzon. Kinabukasan ay maglalakbay na kaming muli patungo sa kabundukan ng Cordillera. Ibinaba ko ang bintana ng kotse ko para lang makita ang nakasimangot na mukha na Sergeant Gerald Jimenez. Ang dalawa niyang palad ay nakalapat sa tuhod habang nakayuko at nakasilip sa pesto ko. What is it again, Jimenez? Usal ko sa ibinaling ang paningin sa passenger seat at dinampot ang cellphone ko na nakapatong sa upuan niyon. Napakabilis mong magmaneho. Akala ko ba isa lakad ka lang namin? Bakit ka umu-overtake at inuunahan ng truck natin? Sagot niya na nakasimangot pa rin. Anong mali sa pag-overtake ko? Mabagal silang masyadong magpatakbo. And I don't see any problem with overtaking. Lalo na't safe naman ako at wala akong kasalubong sa daan. Tiningnan ko siya sa kanyang mata, saka tumawa ng bahagya dahilan para mas mag-igting ang kanyang panga. Ano bang mali sa ginawa ko? And correction, hindi ako mabilis magpatakbo. Mabagal lang yung usad nyo, sabi ko sa kanya. Nagulat ako dahil ipinasok niya ang kamay sa bintana saka kinurot ang aking pisngi. Walang mali sa overtaking na ginawa mo, pero ang masama doon, bangin at bundok ang nasigilid natin. Paano kung mahulog ka sa bangin? O nabangga sa bundok, ha? Singhal niya sa akin. Kinapa ko ang bukasan ng pintuan, saka yun binuksan. Napalayo pa siya ng bahagya mula sa akin. Pagkalabas ko ay nilahad ko pa ang dalawa kong kamay para ipasuri kung may nangyari ba sa akin. May nangyari ba? Wala naman na. I proudly said. At isa pa, magaling akong driver, kaya basic lang sa akin yon. Ang yabang. Usal niya sa katumingin sa taas. Akmang may sasabihin pa siya pero pinili na lamang niyang tumalikod at buksan ang backseat ng kotse. Ako nang magbubuhat ng gamit mo. Tumawag ka sa daddy mo bago ka mag-report sa loob. Sabi pa niya. Tumango lang ako bilang tugon, saka naglakad na papasok sa base namin. Silence was all over the area. May mga CCTV sa paligid at may kung anong mga disenyo ang haligi ng mga pader. May paintings, may plaque of recognition at awards. Pero pinakamalaki ang logo ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Army. Dumiretso ako sa receptionist na isang magandang sundalo din. Pagkarating ko ay agad siyang tumayo at sumaludo sa akin. Tango lang ang isinagot ko kaya ibinaba na rin niya ang kanyang kamay. Can I talk to General Del Rosario? Tanong ko sa receptionist. Yes, Captain. He has no meetings nor appointments to attend this evening. Nasa second floor ang office niya, sa kanang bahagi ng gym. Sabi ng babae, kaya tumango ako sa kanya. Lumingon pa ako sa mga kasama ko na nakaupo sa sofa habang umiinom ng tubig na ibinigay sa kanila. Sakto ring pumasok sa Gerald. Nabuhat-buhat ang mga bag ko. Thank you. Sagot ko bago tumalikod at mag-dial sa telepono. Thanks to Gerald Jimenez that he reminded me to call my father once I arrive here safely. Honestly, lumilipad ang isip ko at muntik ko nang makalimutang tawagan ang pinakamamahal kong Major General Mariano. Ian, he said as he picked up the phone. His big voice has a natural authority in it. Kapag inutusan ka, you always have to obey his orders. Bawal tumanggi. Nandito na ako, sabi ko. Narinig ko pa ang kanyang buntong hininga bago siya nagsalita. Good. Huwag kang magpapakagutom dyan at iingatan mo lagi ang sarili mo. Kailangang maganda pa rin ang yen na uuwi dito sa bahay. Binilinan ko si Jimenez to always look after you
And he said yes. Mag-iingat ka dyan, Yen. Saad niya, ayokong maulit ang nangyari sa mami mo, sa'yo. My mother is First Lieutenant Marisa Alvarez Mariano. She and Dad was a great couple back then. Kaya lang, my mother died when she along with her team. Nang makasagupan nila ang International Terrorist Group or ITG. I was 10 years old back then. Ngayon ay 24 years old na ako. At sariwa pa rin yung sakit na idinulot ng pagkawala niya sa amin. Roger that, sir, sabi ko. Tumingin ako sa suot kong relo at nakita kong lumalalim na ang gabi. Dad, I have to go. Magre-report lang ako. Okay, princess. Take care. I love you. Sabi niya. Yeah, I love you too, Dad. Sagot ko then I hung up. That's it. Excitement is slowly getting into my system as I walk towards the second floor of this hall. Alam ko na kapag nag-report na ako, ay opisyal na ang stay ko dito sa North Luzon. Alam kong hindi ako mahihirapan sa language and culture nila dito since my mom is a pure Ilocana from Santiago, Isabela. But I also consider the fact na sa Central Luzon na ako lumaki at hindi ako sanay sa pagsasalita ng Ilocano. Regarding to foods, I love their courses, especially the pinakbet sa bagong or the common inabraw of the Ilocanos. Food will never be an issue. Nang makarating ako sa second floor, ay agad na pa akong mata ko sa isang kwarto sa tabi ng gym, the general's office. I knocked twice bago pumasok sa room na yon. I saw a man na sa tingin ko ay edad 40 plus na at binabasa ang kung anong papel sa harapan niya. Nang iangat niyang paningin ay tumayo ako ng matuwid at saka sumaludo sa harap niya. Captain Yen Isabel Mariano of 7th Infantry Division is here to report on duty for I, along with the Team Alpha Force, was ordered to secure the whole area against the threats of rebel groups, sir. Wika ko habang nakasaludo. Tumayo naman siya saka nagsaludo sa harap ko bilang tugon. Welcome to our base, Captain Mariano. Sabi niya, saka nakipagkamay sa akin. Tumagal pa ng ilang minuto ang pag-uusap namin, but I decided to cut it off since I had to fix my room. Anong sabi ni General Del Rosario? As expected, iyon ang ibubungad ni Gerald sa akin. He just welcomed us dito sa base nila. Sabi ko naman, nasa room mo na ang mga bag mo. Iniabot niya sa akin ang isang susi na sa tingin ko ay susi ng kwarto na tutuluyan ko. That's your key. Second floor, room 57. Thanks. Sabi ko, saka kinuha ang susi mula sa kanya. Ihatid na kita. Sabi niya pero tumanggi ako. No thanks. Sagot ko at saka tumalikod na. All I have to do for now is to rest and sleep well. For tomorrow and the following weeks will be tough. My plan for tonight is to pray that everything and everyone on my team and as well as those who aren't part of my team will be safe. Sleep, cause surely, I'll have a hard day ahead. Nakita ko na sa kwarto ko na ang mga gamit na dala ko. Just like what Gerald Jimenez said little while ago. Ano bang inaasahan ko sa lalaking katulad niya? Masyado siyang makulit and possessive. Considering the fact that I dumped him for about 6 times now. Hindi ko alam kung anong mayroon sa akin. That's why I can't feel anything towards him. I mean, that's Gerald Jimenez. Guwapo, matangkad, gentleman. His voice is so manly. And even his body build are all perfect. Has a perfect boyfriend material. But what's with me? Napalingon ako sa aking cellphone nang umilaw ito at nag-flash ang pangalan ng lalaking iniisip ko. Yeah, it's Sergeant Gerald Jimenez calling. What again? Tanong ko. Medyo naiirita na ako. Hindi ko pa nga naayos ang mga gamit ko. Mangungulit ka na naman? I heard him chuckle. Ano ba nakakatawa sa sinabi ko? Napakasungit mo naman. Sabi niya, nanatila ang pagkakakunot ng noo ko.
Ano na naman ba kasi ang kailangan mo? Saad ko sa kanya. Bumuntong hininga siya sa telepono bago sumagot. I just want to say good night and I like you so much. Sabi niya. Wala namang bago sa mga sinabi mo eh. Wika ko pa. He's always like that. Calling every night to say good night. Sweet dreams. Have a good night sleep, baby. Or even, I like you. Always take care. Alam mo na ang tumatawag ako kapag may oras ako. Hindi ka pa ba nasasanay? Tanong niya pa. Sanay na nga ako sa mga gasgas mong linyahan, Jimenez. Wala bang bago sa mga sasabihin mo? Sagot ko habang binubuksan ang maleta na nasa harapan ko. Ang aking cellphone ay nakaipit sa pagitan ng aking balikat at tenga. Habang ang dalawang kamay ko ay abala sa paglilipat sa brasserie at panties ko sa isang empty Durabox. Gusto mo ng bago? Tanong niya. Maybe he's about to punch me cheesy lines. Yeah, what is it? Saan ko? Na nanghahamon. I love you, Yen, Isabel Mariano. Sabi niya which made me stiffen for a moment. I was left frozen. It's the first time that he said it to me. I don't know what to say and how to react. Like, what the hell? Ano bang sinasabi mo riyan, Jimenez? Taas kilay na tanong ko. Even we can see each other right now. Itinaas ko ang isa kong kilay. I also put sarcasm on every word I say. Kung dati gusto lang kita, ngayon sigurado na ako sa nararamdaman ko sa iyo. I love you, Yen. Alam ko na wala kang nararamdaman para sa akin. I never complained about it. Alam ko na malabong magustuhan mo ako. At tinatanggap ko yon. Pero sana, allow me to do something. Pamumutol niya. Ako man ay hindi naniniwala sa mga naririnig ko. It's my first time hearing these words, so I can't even react. What to do? Please, huwag mo akong pigilan na mahalin ka. Pinutol ko ang linya pagkatapos niyang iusal ang mga katagang yon. Ang kamay ko ay naistatwa. No, scratch that. Halos buong katawan ko ay naistatwa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Damn you, Jimenez. His damn words are the reason kung bakit puyat ako ngayon at hindi kumpleto ang tulog ko. What he said that night has been running through my head since that moment he uttered it. 4:00 na nang nakatulog ako at nakatitig lamang ako sa kisame, buong magdamag. Only if I could punch him right now, I will. Napatingin ako sa sarili ko habang binababad ang sarili sa tubig mula sa shower. It's 6:29 a.m. at 2 oras lang ang naging tulog ko. I need to have a complete rest but I can't dahil ngayon ang first rounding namin sa bundok. At doon kami matutulog overnight? Hindi naman pwedeng ang kapitana pa ng Team Alpha Force ang mahuhuli sa linya. His words aren't enough to defend myself against the Commander-in-Chief. Baka mawalan pa ako ng trabaho. Mas mahirap yun. Ayos ka lang? You look pale, sabi ni Gerald sa akin nang makita niya ako nakaupo sa upuan. At hinihintay na lumabas lahat ng mga kasama ko. Halos 30 minuto akong naligo at wala pang mga kasamahan ko. What if I'll give them punishment for being late for about 5 minutes? I'm good. Puyat lang, sabi ko sa kanya. Napaiwas ako nang maramdaman ang kanyang kamay sa aking pisngi. Tatapikin ko na sana yon, pero kusa siyang bumitaw. Bakit ba nagpupuyat ka? Tanong niya sa akin. Gusto kong sagutin na dahil sa mga kalokohan niya yon, pero hindi ko magawa. I just can't utter those. Napuyat ako sa pakikipag-usap kay Dad. Pagdadahilan ko, napailing naman siya. Bakit? General Severino Mariano has been checking up on me to check up on you. Kagabila ay kausap ko siya at nag-report ako ng mga ginawa mong maghapon. At hindi niya nabanggit na nagkausap ka niya? Tell me, bakit ka napuyat? May kausap kang iba? May kachat ka? He said. Possessiveness is so evident on his tone. Binabakuran ako kahit hindi pa naman kaming mag-on. Hindi nga rin nanliligaw. Nothing. Don't mind me.
Sabi ko sa kanya, I can feel na kapag sinabi kong siya ang pumuyat sa akin, ay aasarin niya ako. What the heck? Ano ba ginagawa ni Gerald Jimenez sa akin? What on earth is he doing to me? Are you sure okay? Anya, I look straightly in his ash-like eyes. Ang kanyang malaabong mata ay nakadagdag sa kagwapuhan niya. Is he a god of his past life? Ayos lang. I'm okay. Sagot ko sa kanya. My heart rages so fast. Alam ko, kinakabahan ako. Napatayo ako agad nang makita ko ang makasamahan kong sina Juanito, Cyver, Vernon, at Sean. Mga corporal at mga private na sundalo rin. Ako at si Gerald ang mataas sa grupo namin. But literally, I'm the highest rank here. Pagkatayo ko ay halos mapaupo akong muli dahil sa sakit ng ulo. Mabuti na lang at naroon si Gerald para saluhin ako. Hindi na talaga ako magpupuyat. I promise. Dadalhin kita sa kwarto mo. Magre-report ako sa Commander-in-Chief. Magpahinga ka muna. Sabi niya, and he left me, bridal style.